Magandang umaga po. Dito po tayo ngayon sa National Risk Reduction Management Council o NDRMC at ngayon po ay pakikinggan natin ang pinakabagong update hinggil naman dito kay Bagyong Lawin. Maitatala po natin ayon sa update ng ating Panahon TV. Signal number 4 na po ngayon sa Isabela at Southern Cagayan. Signal number 3 naman sa Apayao, Ifugao, Ilocos Sur, Mountain Province, Northern Aurora, at sa iba pang parte ng Aurora at sa Quirino. Signal number 2 naman sa Benguet, Calayan Group of Islands, La Union, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan at Tarlac. At signal number 1 naman po nararanasan natin ngayon dito sa Metro Manila, pati sa Bataan, Batanes Group of Islands, Bulacan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Cavite, Laguna, Northern Luzon, Pampanga, Polillo Islands, Rizal at Zambales. Tunghayan po natin ang isinasagawang kung ano nga ba yung gagawing preparations ng National Risk Reduction and Management Council o NDRMC hinggil naman dito kay Bagyong Lawin na sinasabing mas malakas nga po kaysa dun sa nakaraang si Bagyong Karen. Ayan po, tunghayan po natin ang press briefing ng NDRMC. Dr. Mahar Lagmay para magbigay din po ng pag-uulat tungkol po sa mga projection nila sa parating na Bagyong Lawin. Bigyan po sana natin ng daan sina Undersecretary Halag at ang ating mga iba pa pong mga mag-uulat ngayong umaga. Kung inyo pong napansin kanina, natapos din po ang update press conference nila sa Pag-asa. So, mga supporting details na lang po nung pag-uulat na nangyari sa Pag-asa ang ibibigay. Ito po yung pag-uulat din ng ating mga kasamahan sa Project NOAA. So, asa na sila? So, inaantay na lang po natin si Undersecretary Halad at iba pa pong mga mag-uulat ngayong umaga. Habang inaantay po natin sila, paulit-ulit po naming sinasabi sa ating mga kababayan sa tulong po ng ating mga kasamahan sa media na iba yung pag-iingat po ang ating dapat gawin bilang paghahanda sa ating hinaharap na bagyo sa manang panahon. At sana po ipatuloy po tayo na makipagtulungan at sumunod sa mga babala at mga payo na ibibigay ng ating lokal na pamahalaan. So inaantay na lang po natin yung iba pa pong mag-uulat ngayong umaga. Maraming salamat po at ngayon po simulan na po natin ang ating pag-uulat tungkol po sa kanilang mga napag-usapan dyan sa katatapos po lamang na Pre-Disaster Risk Assessment Meeting. Kasama na po natin si Undersecretary Ricardo B. Halad, sir. Magandang umaga sa inyong lahat. Katatapos lang ng Pre-Disaster Risk Assessment Meeting ng Corpo ngayon. Kasama natin yung representatives ng different member agencies ng National Disaster Risk Reduction Management Council. In-update natin, nagkaroon tayo ng updating sa sitwasyon tungkol sa Typhoon Lawin, pati na rin sa updating sa ating preparasyon para dito sa pagdating ng bagyo na ito. At kasama ko rin pala dito, baka may mga tanong kayo sa kanila, si Director Alan Tabel ng DILG, siya ang focal person natin sa DILG. Kasama rin natin si Professor Mahar Lagmay ng Project NOAA. Ngayon, as an update, as of 11 o'clock ngayong umaga, naitaas na ang, nagkaroon ng intensification ng bagyo. Naitaas na ang Tropical Cyclone Warning Signal number 4 sa probinsya ng Isabela at saka southern part ng Cagayan.
Signal number 3 naman sa rest of Cagayan, Apayao, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Mountain Province, Ifugao, Quirino at saka Northern Aurora. Signal number 2 naman sa Calayan Lubog Islands, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, rest of Aurora at Tablac. At number 1 naman sa Batanes Lubog Islands, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Northern Quezon, including Polillo Islands, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Camarines, Nula Norte, Nul, at saka Sur and Catanduanes. So, ang bagyo ngayon ay may bilis na 220 kilometers per hour from the center at saka gust niya up to 305 kilometers per hour. So, yun po ang sitwasyon as of 11 o'clock. In-update natin yung preparasyon, yung prepositioning of relief goods ng DSWD ay patuloy na in-update natin. May sapat na relief goods supply tayo at regional, national, at even provincial level. May mga munisipyo na nilagyan nila ng preposition relief goods. Ito ay augmentation para doon sa gagamitin kung sakaling maubos yung stocks ng ating mga local government units. In-update din natin ang preparasyon ng mga LGUs na magsasagawa ng preemptive evacuation. May mga LGUs na magsasagawa ngayong araw na ito. Yung location ng mga evacuation centers, gagamit yung mga LGUs lalo na doon sa mga directly affected. Tatahakin talaga ng bagyo, malakas na bagyo. Ng mga evacuation centers, mamimili sila doon sa mga suitable na eskwelahan at saka iba pang buildings na resilient dito sa matibay at maka-withstand dito sa bagyo na dadaan. And in-update na rin natin yung preparation din ng iba pang ahensya. Yung DPWH ay mayroong presentation kanina on the prepositioning of their equipment para sa road clearing, immediate road clearing kung sakaling may mga kalsada na magsasara. Ganun na rin ang preparation ng Armed Forces of the Philippines. Meron silang mga prepositioned disaster response teams. Ang ating mga regions ay nag-establish, nag-activate na ng rapid emergency telecom teams. Nagdagdag pa tayo ng mga satellite phones na pinadala natin doon sa Cagayan. At ating pinapaalahan ating mga kababayan na dahil dito sa parating na bagyo, ang mga attendant hazards nito, of course, yung malakas na hangin, sa ngayon ay nasa 220 kilometers per hour. Mga 10 hours before the landfall. Expected na landfall nito ay 11 o'clock ngayong gabi. So we expect lalakas pa. May storm surge na dadalhin dahil sa sobrang lakas ng hangin at ang maapektuhan nito ay yung mga dalampasigan ng Cagayan, northern part ng Cagayan, as well as dito sa Ilocos Norte. Dahil pag ikot ng hangin, dadalhin niya yung tubig papunta sa dalampasigan. Of course, meron ding pagbaha, malakas. Ang coverage ng bagyo na magkakaroon ng pag-ulan ay 650 kilometers wide diameter. At dahil sa nasimulan na tayong ulanin noong dumaan si Typhoon Karen, ay nandyan din yung threat ng landslides. May mga kalsada pa ngayon sa Cordillera na hindi pa nabubuksan dahil doon sa mga soil collapse at kakaunting landslide. So, ma-imagine natin, pag patuloy na mag-ulan, magsisimulang mag-ulan ngayon ng malakas, ay posibleng lalaki pa yung damage. So, may sapat na preparasyon ako tayo. May sapat na advisories sa mga local government units para sa kaukulan nilang aksyon.
So, yun lang po ang update. Maraming salamat. Kung meron kayong katanungan, kami po ay hanggang sumagot. Thank you very much, Mr. Director Secretary. Minot. Acknowledge mo si Director Minot. Pastor. Yes, sir. Susunod naman po mag-uulat. Tapusin po muna natin yung mga pag-uulat po ng ating mga bossing. Ngayon po, bago po tayo magkaroon ng ating question and answer, ngayon po, mag-uulat naman po ay from Department of Social Welfare and Development, Director Felino Castro. Sir. Okay. Okay, magandang umaga po. Kasama po natin ang buong National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa panahong ito na emergency response preparedness na po tayo. No? Kanina po sa PIDRA, in-report po natin ang ating status ng preparedness. No? For information, we were able to preposition already relief resources in regions 1, 2, CAR, and 3, even the regions of 4 Calabarzon, because we're still continuing the relief coming from Typhoon Karen. Just this morning, a 5-person team left Manila to augment our Dream Seas in Region 2. Specialist team po ito, may mga kasama tayong camp coordination, camp management specialist, as well as rapid emergency telecoms team that will preposition emergency telecommunications. No? As you well know, the strength of the typhoon, it can topple down our commercial telecommunication facilities. So we are bringing in yung veteran equipments natin coming from Tacloban, nung ginawa natin 2013. Aside from that, handa na po ang ating Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils. In fact, the DSOBD is closely coordinating with the Office of Civil Defense in those areas in ensuring that preparations are in place and there are preposition resources for relief as well as rescue. At this point, ito lang yung ating ulat. Thank you very much po, Director Castro. Ngayon naman po kay Director Edgar Alan Tabel from the DILG. Good morning, mga kababayan. We have reported during the PIDRA meeting the ongoing preemptive evacuation actions being conducted in the provinces of Cagayan, Isabela, and Ilocos Norte. We are awaiting reports of preemptive evacuations from Ilocos Sur and the other provinces, especially in the Cordillera region. May mga lugar na particular natin na pinapatutukan, and these are the coastal areas of the northern tip of Cagayan, from Santa Ana, Gonzaga, Bugay, and Apari. So sa mga kababayan natin na nandun sa mga lugar na yon, lumayo na kayo sa coastal areas, maghanap kayo ng high grounds. Ang pinoproject ng data ng Pag-asa at modeling ng Project NOAA, magkakaroon ng storm surge na mula sa 2 meters hanggang 5 meters. Iba-iba yung magiging height kasi iba-iba din naman yung sitwasyon sa bawat lugar. So, but mataas ang probability ng storm surge doon sa northern tip ng Cagayan. Yung mga kababayan natin na nasa mga bundok pa o yung mga lugar na inulan na noong panahon during Typhoon Karen, maghanap na kayo ng safe locations dahil yung mga landslide prone areas sa mga lugar na yon, kung hindi pa man nagka-landslide sa panahon ni Typhoon Karen, mas mataas ang probability na magkaroon ng landslide ngayon pagtama ng Typhoon Lawin. Yung mga kababayan natin na mga turista na nandun pa rin, akala ninyo kaya ninyo itong bagyo na ito, hindi nyo po ito kaya. So umalis na po kayo sa mga delikadong lugar at kung hindi nyo alam kung saan pumunta kayo sa pinakamalapit na munisipyo para ma-guide kayo ng local officials kung saan ang mga safe areas para doon sa mga turista yon. Ano? And of course, yung mga barangays natin, alam namin na kayo yung frontliner, yung mga municipal DRRM
officers and personnel, alam namin kayong frontliner, bago sa lahat, bago maging huli ang lahat, i-secure ninyo yung inyong mga pamilya. Lahat ng first responders actually natin, from the local government units, from the armed forces, the PNP, the Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, at iba pa mga uniform services, even volunteers sa mga lugar na ito na naghahanda para sa pagsabak sa epekto nitong Typhoon Lawin. Siguraduhin ninyo na inyong mga pamilya ay safe. We do not want you to bear the burden of thinking about the safety of your families while you are working as first responders dahil delikado yon para sa sarili ninyo at delikado rin yon para sa mga kasamahan ninyo kung hindi kayo focused. So nananawagan kami sa lahat ng mga residente sa Cagayan Province, Isabela, even Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur, yung lahat ng probinsya sa Cordillera Administrative Region, no? Benguet, Mountain Province, Kalinga, Apayao, Ifugao, all the way to even Pangasinan and La Union. We are expecting this to become a super typhoon anytime. In fact, yung 11 a.m. na weather bulletin ay medyo tinipid pa ng 1 kilometer per hour. You know, sa 11 a.m. severe weather bulletin, 220 kilometers per hour na ang sustained winds ng Lawin. Kung hindi nyo po alam, 221 kilometers per hour and stronger ang super typhoon. So practically, this is a super typhoon that we are looking at. And yung mga nakatira sa mga coastal areas, islands, dyan sa mga probinsya na nabanggit ko, wala na kayong paraan para makalikas sa mainland, so maghanap kayo ng high grounds. And stay away from buildings or structures na madaling itumba ng malakas na hangin. We have actually asked our local government units na wag nang gamitin yung mga lumang evacuation centers na posible o madaling itumba ng malakas na hangin. Instead, we ask them to bring the people to stronger buildings, newer buildings that can withstand strong winds. At ito naman po ay sinusunod. We are getting the reports from the provincial DRRM councils this morning. So, paghandaan po natin ito ngayong gabi. Mararamdaman na yung malakas na bugso ng hangin at ulan, and by midnight, magla-landfall ito. Huwag nating tingnan kung saan mag-landfall kasi maliit lang yung area na yon. Tingnan natin yung lawak ng bagyong ito na umaabot sa 700 kilometers ang diameter. Napakalawak ng bagyo, napakalakas ng hangin at napakalakas ng dala niyang ulan. Ayaw nating mangyari ulit yung nangyari sa Tacloban and the rest of the provinces of Region 8 during Typhoon Yolanda. Kaya lahat naman tayo mga Pilipino nakakaintindi na at natuto na doon sa mga leksyon na dala sa atin ng Yolanda. So gamitin natin yung mga bagong pamamaraan, sundin natin yung Operation Listo sa paghahanda at sumunod tayong lahat sa ating mga local officials. Kapag sinabi ng local officials, mag-evacuate na kayo, mag-evacuate na kayo. Kahit sa oras na ito, mainit pa dyan sa lugar nyo. Umalis na kayo dyan, sumunod na kayo sa inyong mga gobernador at mga mayor. Maraming salamat po. Thank you very much, Director Tabel. At since na-mention na po ni Director Tabel ang weather update, ang susunod na mag-uulat ay yung kasama natin from the Philippine Pag-asa, Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Siya po si Mr. Jose Mendoza, Weather Specialist. Magandang umaga po sa ating lahat. Gaya po sinabi ni Yusek Lahad, as of 10 a.m., ang kanya pong lakas ay 220 km per hour at ang kanyang gustiness ay 305 km per hour. So, kung i-consider natin sa super typhoon, which is 1 km sa difference, pwede natin i-consider siya na super typhoon na as compared to Yolanda. So, makikita natin yung mga nasa area na tatamaan, dadaanan ng bagyo, makikita natin yung hangin nang gagaling sa norte. Kaya pag nakaharap kayo dun sa hangin, tinatamaan kayo ng hangin, ibig sabihin, yung mata ng bagyo nasa kanan. At pag binabay ko ng malakas na hangin, and then biglang nagkalma, ibig sabihin, nasa may gitna kayo ng mata. At huwag kayong magkakampante, kasi pagdaan ng mata, which is siguro mga 30 to 1 hour ang pagitan ng pagkalmada,
ay baliktad naman ang hangin nang gagaling naman sa south. So, kailangan pag-ingatan natin mabuti yun. Huwag kayong maging kalmada at be prepared. So yan po at inaasahan natin po na papasok yung bagyo mamayang alas 11 ng gabi. Kung hindi magbabago po yung kanyang bilis, ay most probably mamaya pong hating gabi or yung early tomorrow morning. And then inaasahan pa natin lalabas siya tomorrow, Friday. At ang bilis po niya, sana po magbago yung kanyang direction. Medyo tumaas siya na kaunti doon sa ating, kung nakikita natin pinaplat. Pero mag-ingat pa rin po tayo sa bilis na 26 km per hour sa direction ng west-northwest. Yan po ang track ng ating yung bagyong Lawin. So yan po lang. Thank you very much po, Mr. Mendoza. At para magbigay po ng mga karagdagang ulat patungkol sa ating weather disturbance, ang ating pong Dr. Mahar Lagmay from NOAA. Kanina po ay nagpulong ang pre-disaster risk assessment na kasama po ang lahat ng mga ahensya na involved sa disaster work at tinukoy po yung mga panganib na dala ng bagyong Lawin. At kasama po doon sa pulong na yon ay yung mga LGUs, yung mga Municipal Disaster Risk Management Officers at kinaskade yung mga impormasyon na binigay ng Pag-asa at binigay ng ibang ahensya para ibaba nila yung impormasyon dun sa mga tao sa komunidad. Ngayon po, sa pagkakaalam natin sa mga dilubyo, ang nangyayari po ay dapat dalawa ang kailangan nating pagandahin. Yung warning na binibigay ngayon ng NDRRMC kung ano ang mga dalang panganib ng bagyong Lawin. Pero ito po ay kailangan matumbasan ng tamang aksyon. Hindi po magiging epektibo ang warning kung ang aksyon ng komunidad ay hindi naaayon sa mga tamang gawain. Kailangan po umaksyon ang mga tao at alamin kung saan pupunta, sundin ang abiso. Kapag wala po yan, ay hindi magiging epektibo ang programa ng gobyerno. Ang Pilipinas po, ang gobyerno po ay nagbibigay sa abot ng kanilang makakaya ang tinatawag na accurate, reliable, understandable, and timely warnings. Ito po ay responsibilidad ng gobyerno, pero hindi lang po ang gobyerno ang may responsibilidad ng aksyon laban sa dilubyo. Kailangan po lahat ng LGU, lahat ng pamilya, kada tao ay kailangan umaaksyon. Yun po ang panawagan namin doon sa mga lugar na sinasabing maapektuhan ng Lawin. Ang bagyo po na signal number na inyong nadidinig, signal number 4, para sa bagyong Lawin, ay para sa hangin lang po yun. Ang bagyo mismo ay hindi siya ang hazard. Ang hazards po ng bagyong Lawin ay 4. Yung lakas ng hangin na sinasabi po ng Pag-asa ay 220 kilometers per hour, halos super typhoon na ang sinasabi ng ni Director Alan Tabel. Pero mayroon pa pong ibang panganib. Yung panganib po na yon ay tinukoy na storm surge at meron ding landslides at meron ding pong pagbaha. Yung storm surge po ay sinasabi na maaaring mangyari doon sa mga coastal areas ng Northern Ilocos, meron po sa Cagayan, sa mga coastal areas, sa Isabela at maaaring sa Aurora. At kasama na rin po dito ang Batanes. Kaya lahat po ng mga tao doon sa coastal communities na yon at mga LGUs ay dapat maghanda. Meron pong mga mapa. Sinabi po kanina 2 to 5 meters. Yung 2 to 5 meters, yung 5 meters, ilagay na natin sa pinakamataas, ay isang value ng isang numero na nagbibigay sa atin ng taas. Pero ang bawat coastal area po ay iba-iba ang hugis. Hindi po natin kayang isipin, matranslate yan kung ganong kalayo ang pagbaha dulot ng storm surge. Kaya kailangan po tayong tumingin ng mapa. Yung mga mapa po na yan ay makikita sa noaa.dost.gov.ph. Tignan na po natin ngayon para alam natin, dahil merong warning ng storm surge, saan po dapat lumugar o pumuesto. Ngayon pa lang po ay dapat tinitignan na yan at ginagawan na ng aksyon.
bago huli ang lahat. Yung landslide po, meron din sa mga Sierra Madre at saka sa Cordilleras na naitutukoy na mapanganib. Meron din po mga mapa yan. Tignan din po natin doon sa website at naitukoy na rin po yung mga lugar hanggang sa baba sa munisipyo at naibaba na po doon sa mga municipal level yung impormasyon na yon kung alin ang tatamaan. Ganon din po doon sa pagbaha. Nag-i-expect po tayo ng maraming ulan doon sa mga lugar sa probinsya ng Aurora. Marami pong probinsya ito, mainly on the Cordilleras and in the Northern Sierra Madres, na ibigay na rin po yung listahan na yan. Yung mga panganib po na yon, na 4, hangin, lakas ng hangin, storm surge, pagbaha at landslide, ay dapat pinagpepreparahan. Yun po yung aksyon na dapat gawin kapag merong abiso ang gobyerno ukol sa bagyong Lawin. Maraming salamat po. Thank you very much, Dr. Mahar Lagmay. At mga kasama, natapos na po ang pag-uulat ng ating mga resource person. Tayo na po ay dadako sa ating mga katanungan. Kung meron po kayong mga katanungan, taas ang kamay and introduce yourself. Yes, ma'am, please. Welcome to Sir from Philippines Star. Sir, in terms of readiness, ilang percent na po kayo ng readiness natin to respond to and readiness ng ibang propositions sa ilang percentage readiness natin? Mahirap naman yata ang gawa ng figure yan, percentage. Basta, meron na tayo preparation. Yung nabanggit ko kanina, DPWH, para sa road clearing, immediate road clearing. Down to their district office, meron silang mga equipment, naka-red alert na sila. So including operators. So ready to respond. At identified naman nila yung mga possible na lugar, portion ng highway na posibleng magkakaroon ng damage. Sabi ko sa kanila, magiging proactive na kayo dyan. I-anticipate, kung kinakailangan na lumabas kayo sa district office nyo, ay lumabas kayo. Prepositioning ng AFP, nagkaroon tayo ng update kanina. Aside from units doon sa affected areas like yung 5th Infantry Division doon sa Region 2, meron ding present kanina na ready units outside of these areas, nandito sa Central Luzon, as far as down as Metro Manila and Cavite, ready to be deployed to the areas to be affected doon sa Northern Luzon. Yung prepositioning naman ng relief goods ng DSWD, kanina may present na figure, kaya hindi ko nahirapan akong mag-calculate kung ilan ang kung anong percentage, but we are prepared. Sir, yung sa mga evacuation, sir, nag-start na po ba yung preemptive evacuation sa mga areas? Ilan po yung Kung ilan yung nag-start, i-update ko lang, but kanina may update sa akin yung yung OIC Regional Director ng Region 2 na magsasagawa na sila ngayon ng preemptive evacuation doon sa Isabela at sa Cagayan. So, yes. Meron ba? Yeah. Okay. Yung data, numero doon sa dami ng mga tao na nasa preemptive evacuation stage ngayon, hindi pa dumadating sa atin dito. Pero as early as last night and today, yung mga probinsya, or actually lahat ng probinsya ng Regions 1, Cordilleras, and Region 3 ay nagko-conduct ngayon kasalukuyan ng evacuation. Kaya nga yung aming directive sa mga LGUs na dahil sa lakas ng hangin dala ng Lawin, iwasan na nilang gamitin yung mga evacuation centers na dating ginagamit na old buildings na posibleng mahina na dahil leksyon natin ito sa Yolanda. In-evacuate natin doon sa mga traditional na school buildings or barangay halls. And then, nandun lahat yung mga tao sa loob, tumama yung malakas na hangin, bumagsak yung evacuation center, namatay lahat ng tao sa loob. Ayaw nating mangyari ngayon yan. So, ang ginagawa ngayon ng mga local government units dito sa 4 na rehiyon na ito ay, actually kahapon pa nga ng hapon or early last night,
nakipag-coordinate na sila sa DepEd dahil marami hong mga school buildings ang DepEd na bagong gawa na sumusunod na doon sa bagong standard na 220 kilometers per hour yung kanyang kayang i-withstand na hangin. And may mga privately owned buildings, bodegas, na inoffer na rin yung ng mga owners na gamitin ng mga taong bayan. So patuloy po yung preemptive evacuation na nangyayari as we speak. And siguro sabi namin, yung reports ng mga numero, tsaka na lang ibigay pagtapos na. For now, importante kumikilos na kayo. So yun yung ating binibigyan ng emphasis sa kanila. And we do not give them the burden of reporting while they are working. So siguro later today, or maybe tomorrow, we will have the numbers. But ang importante sa oras na ito, itong mga local government units sa 4 na rehiyon na ito ay kasalukuyang nagko-conduct ng preemptive evacuation. Okay. Wala pa pong forced evacuation. Yung forced evacuation, katulad din ng preemptive evacuation, call po ito ng local government units. May mga, earlier today, may mga balitang ilang probinsya ilang munisipyo sa Ilocos Norte na medyo yung mga tao ay, sabi nila, maaraw pa, mainit pa, ayaw pa namin gumalaw. Pero persuasive naman yung kanilang gobernadora at sa tulong ng Armed Forces at ng Philippine National Police at ng iba pang mga katuwang natin sa DRRM, kasalukuyan na silang umaalis sa kanilang mga tahanan at pumupunta na sa mga safe na evacuation areas. Sir, for clarity, kung baka pwede ilatag ito, alin mga area vulnerable? Are we talking about provinces, municipalities, mga coastline lang, or lahat sila? Okay. Nabanggit po kanina ni Doc Mahar Lagmay yung iba't ibang hazards na maaring maidudulot ng bagyong Lawin. Hindi po yung bagyong Lawin ang talagang kinatatakutan natin, pero yung magiging epekto nito, sa halimbawa yung storm surge nga po. And nasabi na ni Doc Mahar, may mga mapa, kailangan tingnan ito at chinecheck naman natin, ginagamit na ito ng mga PDRIM-Os ng mga probinsya sa 4 na rehiyon na ito. May mga lugar na landslide prone and we warned them, yung mga local government units, lalo na yung nadaanan na rin ni Karen, na kung hindi man kayo nagkaroon ng landslide panahon ng Typhoon Karen, siguradong magkaka-landslide kayo ngayon doon sa mga landslide prone areas. And itong mga areas na to na makikita nila ito doon sa mga hazard maps. So hindi po natin maisa-isa dito yon dahil napakarami nun. And yung mga low-lying areas naman, usually yung mga dulo ng mga river basins, downstream, ito yung may mga low-lying areas na flood-prone din. Nandun din po ito lahat sa hazard maps na makikita sa noaa.dost.gov.ph. And yung mga tao, dito sa mga lugar na to kung saan sila nakatira, from experience, alam na rin nila kung ano yung mga hazards na meron. Kaya ang importante lang, sumunod sila sa mga sasabihin ng local government units at kumilos agad. Sir, alam po ba stress nila kanina na hindi dapat mag-focus sa isang lugar lang? Could you at least identify ground zero, so to speak, para makita yung... Okay. Madalas po nating sinasabi kung saan magla-landfall. Parang tayo na nandito sa Metro Manila halimbawa. Pag sinabi ng Pag-asa, magla-landfall ito sa bandang eastern seaboard or eastern coast ng Cagayan province. At doon natin ini-imagine yung worst case. Hindi po ganon. 700 kilometers ang diameter nitong bagyo na ito. That means 350 kilometers ang radius. So mula doon sa landfall area, papuntang south, that's 350 kilometers. Tingnan nyo sa mapa, umaabot na yan sa bandang Bulacan, Pampanga. So iyan po yung lawak ng mga lugar. That's practically central and northern Luzon. So dahil sa lakas ng hangin at sa dami ng ulang ibubuhos, at yung mga hazards na meron doon sa mga lugar na ito, doon po mangyayari yung mga disasters na ating inaasahan. So hindi po lang yung hangin na malakas at yung malakas na ulan ang ating binabantayan. Yung mga lugar na
pwede magka-landslide, yun po yun. Magka-landslide yun dahil sa sobrang buhos ng ulan. Yung mga lugar na babahayin, magkakabaha ho yun dahil sa dami ng buhos ng ulan and mababa yung kanilang kinalalagyan. And yung coastal areas nga po, may mga coastal areas na ang kanilang conditions or landscape or seascape ay conducive sa storm surge. So, wag na nating gawing very specific. Gawin na nating very general and broad. Central Luzon, papuntang norte, lahat po kayo ay nanganganib, maghanap na po kayo ng safe na lugar at sumunod sa inyong local government units. Meron pa po tayong katanungan. Sir, Yes. ano lang, about lang po dun sa mga stranded passengers, may mga report na po ba kung may mga stranded passengers? Merong report kanina ng Philippine Coast Guard, mostly dito sa Samar and Samar area, Bicol. Hindi ko lang dala kasi yung data. Lalabas siguro later. May katanungan pa ba? Yes, sir. Yes. Hindi. Yes, Sir Ruth Cabal from CNN Philippines. Kay Sir Mahar. Yung isang mga naging nasa long destruction talaga ng Yolanda is the storm surge, and people were saying before that the local residents were not that familiar with the concept of storm surge and the Luyong. Are they more aware now, and because of this, do we expect less casualties, or are we better prepared? Dahil po dun sa Yolanda at dahil po sa lahat ng pinalabas yung video ng Yolanda sa CNN, sa Channel 2, sa Channel 7, at pinangalanan po doon sa mga description, sa pag-uulat na storm surge siya. Marami pong nakapanood nun at lahat po siguro ng Pilipino ay nakakaalam na ng storm surge at kung ano ang pwedeng magawa nito. Tungkol po doon sa katanungan nyo, kung nalalaman na po ba ng Pilipino ito, palagay ko ay alam na nila kung ano ang storm surge. Ito po ay pwedeng pagtaas ng tubig, ng dagat, ang tinatawag natin sa Ingles na sea level. Dahil po ito sa lakas ng hangin at dahil may low pressure dun sa lugar na yon, pero ang karamihan niyan, ang dahilan ay dahil dun sa lakas ng hangin. Yung tubig dagat po ay tumataas. At pwedeng kapag sa baybay dagat ay tumaas yung nagkaroon ng storm surge, ay papasok po yung tubig na yon minsan hanggang 2 kilometro, 3 kilometro. Yung nangyari po sa Tacloban ay 3.5 kilometers ang pinasok ng tubig dagat. Sa ibabaw po ng tubig dagat na yan, natataas, ay meron pang alon. Pero ang storm surge po, yun yung pagtaas ng tubig dagat o sea level. Yung mga alon o yung mga big waves ay nakapaibabaw pa po doon sa storm surge. Yun po. So since Yolanda, we're more prepared now also, do you have a map of the storm surge? Ang nature po ay mahirap ispilingin. There are limits to human foresight, and we can never claim to be better and be able to predict what can happen in the future. We can only try our best. We can only prepare. By definition, yung disasters po ay marami dyan ay hindi pa nangyayari. Kasi marami pong ini-expect tayo na ginagawa ang ating kalikasan na hindi pa natin naiintindihan. Kung naiintindihan po natin yon, ay siguro makakapagprepara tayo at maiibsan or mapipigilan ang disaster. So we can never be complacent with what nature can do. Ang pwede po natin gawin ay gawin ang ating pinakamahusay, gamitin ang pinaka-advanced na siyensya at teknolohiya upang makapagbigay ng warning ang gobyerno sa mga komunidad. Pero yun po ay kailangan matumbasan ng tamang aksyon, ng partisipasyon ng bawat individual sa komunidad. Sa ganung paraan po, tayo ay magiging mas handa. Yun po ang kasagutan kung mas prepared tayo. Pero ginagawa po lahat ang pwedeng gawin, ang pagtuturo sa mga tao sa bawat barangay,
pero kailangan po ay tayong lahat ay magtutulong-tulong, magkakapit-bisig, susunod doon sa sinasabi ng mga warnings ng PAG-ASA at ng NDRRMC. Kung gagawin po natin yan, kasama ang media na ipapaabot itong mga informasyon na to sa bawat individual ng ating bansa, ay mas magiging handa po tayo. Sir, pag pinag-usapan yung storm surge kasi ang mga basic na tanong siguro yung ng tao yung gaano kalayo o atras o gaano kataas ang aakyat. Bakit i-describe, sir, yun ba yung makikita ko sa mga Tama po yun. Kasi nung nangyari po yung Yolanda, ang nasabi po natin ay yung taas. 5 meters, 6 meters. Sa English po, this is an absolute value in a relative landscape. Mahirap po alamin kung ano ang ibig sabihin ng 5 meters kapag ikay nasa dalampasigan, kung ano ang epekto nito hanggang ganong kalayo papasok ang tubig. Kapag ang dahilig o yung slope ay patag, malayo po ang aabutin ng 5 meters. Pero minsan po, ang ibang baybaying dagat natin ay matarik. Kaya yung 5 meters ay hindi papasok ang storm surge. Ang ating mga baybaying dagat ay iba ang hugis. Kaya mahirap sabihin ang 5 meters na storm surge dito ay pareho ng epekto sa 5 meters sa ibang lugar. Kaya po meron tayong mapa. Yung mapa na yon ay magsasabi sa atin kung ano ang ibig sabihin ng 5 meters na nakalatag sa inyo hanggang gaano kalayo, paloob, papasok ang storm surge at ganong kataas ito pag ito ay pumasok. Yun po ang kailangan na batayan para malaman natin kung saan tayo puposisyon kung sakaling nagkaroon ng warning ng storm surge na 5 metro. Yung mga mapa po na yan ay dapat na-distribute na, pero kung hindi nyo pa po nakikita, pumunta po doon sa noaa.dost.gov.ph. explain na rin, sir, ano yung i-click para Ano ang i-click? Pumunta sa noaa.dost.gov.ph. Hanapin po yung may icon o kaya imahe na may parang alon. Pag i-click nyo doon, lalabas yung Storm Surge Advisory. Ang Storm Surge Advisory 1, 2, 3, at 4. Yung Storm Surge Advisory 4, ang ibig sabihin po doon ay 5 meters. Lalabas po ang mapa. Pag lumabas yung mapa, makikita nyo yung komunidad kung ito ay maaapektuhan ng pula, orange, o yellow. Yung pula po ay kasing taas ng ilong ni Manny Pacquiao. Hanggang hindi natin alam, mas mataas pa. Yung orange ay mula sa ilong ni Manny Pacquiao hanggang baywang. Yung dilaw po ay mula baywang paibaba. Meron din naman po doon sa mapang yon na walang kulay. Yung mga walang kulay, pula, orange, at dilaw, yun po yung mga lugar na kahit may 5-meter storm surge, doon sa lugar na yon na walang kulay, ay wala pong inundation o walang pagbaha dahil sa storm surge. May mga tanong pa po ba tayo? Okay. Thank you. Kung ganoon po ay nagpapasalamat po kami na sinamahan niyo kami sa pulong balitaan na ito ngayong araw. Ulitin lang po namin ang aming panawagan, lalo na po sa mga kasama natin sa media na dalhin itong mga babala na ito sa ating mga kababayan sa bawat sulok ng mga lugar na tatamaan ng bagyo. Iba yung pag-iingat po, malaki po ang sakop ng bagyo, kagaya po ng sinabi ni Director Tabel. So lahat po sana tayo mag-ingat at tumalima tayo sa mga babala ng ating mga pamahalaan, lokal na pamahalaan. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. Salamat po. Yes, ayan nga po, natunghayan po natin ang press briefing ng NDRRMC hinggil naman sa pinakabagong update tungkol dito kay Bagyong Lawin. Nandito po ang DILG, DSWD, Project NOAA at iba pa nga mga stakeholders o yung mga kasali sa pre-disaster meeting. Pinapaalalahanan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang mga kababayan on hazards nito nga si Bagyong Lawin. May malakas na hanging dala ito sa Bagyong Lawin, 220 km per hour
power, may storm surge na dulot na sobrang lakas ng hangin sa mga apektado nitong lugar. May mga pagbaha rin sa mga apektadong lugar at pati banta ng landslides. Yung mga directly affected nitong sa Bagyong Lawin ay ina-advise na at pinalilikas na patungo sa mga pinakamalapit na evacuation center sa kanilang lugar. May mga kalsada pa anya ayon sa NDRMC sa Cordillera na hindi pa nabubuksan at may mga road clearing din na isinasagawa ang DPWH sa ngayon. May mga preparasyon na and available advisory sa mga local government units para sa kaukulan nilang aksyon higil naman dito kay Bagyong Lawin. Ayon sa report ng DSWD, patuloy naman ang pagpreposisyon ng kanilang relief resources, partikular nga sa mga rehiyon na Regions 1, 2, CAR, 3 at even sa Calabarzon. May mga emergency telecoms team din silang dineploy para naman magpreposisyon ng mga telecommunication facilities or services. Ina-adapt-anya nila yung ginawa sa Tacloban noong taong 2013. Ayon sa report ng DILG, may mga lugar na particular na pinatututukan katulad nga ng mga coastal area sa northern tip ng Cagayan. Paalala ng DILG na lumayo na ang ating mga kababayan sa mga naturang coastal areas. Maghanap sila ng safe locations, lalo na sa mga landslide prone areas. May mataas anya na probability na magkakaroon ng landslides dito sa Typhoon Lawin, unlike kay Bagyong Karen. Para sa mga turista naman na hindi alam kung saan yung mga safe areas, tumungo lamang sa pinakamalapit na munisipyo para naman sila ay maigay. Ayon sa Pag-asa, alas 12 ng madaling araw ang pasok nitong si Bagyong Lawin. May mga hazard maps din kung saan malalaman ang mga vulnerable o mapapanganib na lugar. Makikita ito sa website na noaa.dost.gov.ph. Ulitin po natin yung mga hazard map na kung saan makikita natin yung mga vulnerable areas ay nasa noaa.dost.gov.ph. Nananawagan ng DILG sa mga residente ng apektadong lugar ni Bagyong Lawin na maging maingat at manatiling updated sa super typhoon na ito. Sundin umano ang advice ng mga opisyal. At yan po ang kakatapos lamang na press briefing dito sa NDRMC para sa Bagyong Lawin. Ako po si Lala Babilonia.